Sa isang residential sa lungsod ng Seoul, si Kim ay naghahanda para sa kanyang unang araw ng paaralan, at bago ito umalis sa kanilang bahay, si Lee ay inutusan ng binata na lagyan ng pabigat ang kanyang bag upang makontrol nito ang espesyal niyang kakayahan. At habang handa na ang lahat, ang binata ay umalis, at sa panahon ng paglalakbay nito napagtanto nito na si Jang na isa sa mag-aaral sa kanyang paaralan ay hindi umabot sa bus at tumatakbo. Kaya nagpasya ang binata na samahan ito, at nang mapansin nito na wala siyang sapat na pera upang bilhan ito ng tiket, nag-alok ito na magbayad. At sa panahon ng paglalakbay napagtanto ni Kim na ang kanyang levitation na kapangyarihan ay nagsisimulang lumabas ng kusa, at sinubukan itong kontrolin ang kanyang sarili upang hindi ito mapansin ng iba. At sa silid-aralan ng iba pang estudyante ay nag-aaral ng normal, habang ang binata ay pinagmamasdan si Jang dahil lubos itong umiibig sa kanya. At dahil dito muling umaangat si Kim at kumapit sa kanyang lamesa upang hindi nito makuha ang atensyon ng kanyang mga kaklase. At sa ibang lugar, si Frank ay pinakita, at matapos na kunin ang kanyang mga kagamitan mula sa isang truck sa parking lot, nagtungo ito sa kanyang sasakyan kung saan nagbihis ito bilang trabahador. At napag-alaman na ang lalaki ay isang kriminal na inupahan ng isang agency at pinadala siya upang tapusin ang iba't ibang target sa Seoul. At habang magtatapos na ang klase, ang mga mag-aaral ay nagsimulang lisanin ang paaralan, at si Jang ay pinigilan ni Lee, at ang binata ay ang presidente ng kanilang klase, at pinaliwanag na hiniling ng guro na dalhin ito sa gym dahil bagong lipat lamang ito sa paaralan at may mahusay na kakayahan sa athletic. Samantala dumating si Frank sa opisina ni Jin na kanyang unang target, at napansin ang presensya ng peking delivery boy. At hiniling nito na samahan siya nito sa kanyang opisina, at habang sinusubukan na itago ang pagbabalat kayo, sinundan ng Hunter ang matandang lalaki at nagsimulang magtanong sa kanya, at nagtanong kung paano nito nalaman ang kanyang tunay na pangalan. Pinaliwanag ni Frank na pinadala ito ng isang organisasyon para tapusin si Jin na labis ang galit, at ginamit ang kanyang kapangyarihan upang baliin ang golf club at inatake ang Hunter. Mabilis nitong naiwasan ang atake ng lalaki na nagawang mahawakan siya, at ginamit ang katawan ng Hunter upang sirain ang isa sa mga pader. At sa mga sandaling yon, inatake ni Frank ang salamin ni Jin dahilan upang magambala ito. At sa pagkakataon na bumawi, ginamit ng Hunter ang isang lapis bilang sandata, at matapos na tamaan ito sa dibdib, tinulak niya ito sa lamesa. At dahil dito nagawa ni Frank na manalo sa laban, at matapos na tipunin ang kanyang sarili, inihagis nito ang katawan ni Jin sa bintana ng gusali at tinapos ang kanyang kalaban. At ngayon na natapos na nito ang kanyang target, bumalik ang Hunter sa truck at ginamit ang kanyang telepono upang kumpirmahin ang kamatayan nito. Samantala si Lee ay naglilinis ng bahay, at sa panahon na ito nagpasya ang babae na tignan ang kanyang social media kung saan ang balita ng pagkamatay ni Jin ay kumalat. At sa pagtatapos ng araw, ang lahat ng estudyante ay bumalik sa kanilang mga tahanan, at nagpasya si Jang na bumalik sa paaralan dahil nais nitong mag-aral hanggat maaari para makapasok ito sa isa sa mga kolehiyo sa Seoul. Ang problema ay ang tuition fee ay labis na malaki, dahilan upang sumuko ang dalaga, at nang tanungin ito ng kanyang ama na si Jawan, nagsinungaling ito at sinabing kailangan lamang nito ng tulong upang bumili ng uniform. At sa malayong lugar, si Min Young-jun na direktor ng National Security ay natanggap ang balita ng pagkamatay ni Jin, at pinaliwanag ng kanyang assistant na tila isa itong imposible, at sinusubukan nilang tanggalin ang lahat ng impormasyon tungkol sa nangyari kay Jin sa social media. At napagtanto na ang mga bagong kalaban ay maaaring lumitaw at tugisin ang kanyang mga mutants, at hiniling ng matanda sa babae na pabilisin ang pagsasanay ng lihim na sandata dahil ang isang bagong paghaharap ay papalapit sa kanila. At sa kaparehong oras, tinapos ni Lee ang paghahanda ng pagkain para kay Kim, at matapos na kumain, nagpahinga ang binata. At dahil nararamdaman nito sa kanyang bagong kaibigan ang kanyang kapangyarihan, ay mas lalong hindi naging matatag, dahilan upang makatulog ito habang lumulutang sa kisame ng kanyang silid. At sa lalong madaling panahon, nagtungo si Lee sa kanyang lamesa, at matapos na buksan ang isang sekretong compartment, inilabas nito ang kanyang baril at nagsimulang buuin ito. Naniniwala ang babae na may ilang malinaw na dahilan kung bakit ang lahat ng balita kay Jin ay tinanggal. At napagpasyahan na ang Hunter ay sinusubukan na hanapin ang mga batang mutant. At habang hinahanda ang kanyang kagamitan, naalala ni Lee ang kanyang nakaraan kung saan naglalakbay ito sa paligid ng lungsod, dala ang kanyang anak na sanggol pa. At sa panahon na yun, ang babae ay walang matitirahan, ngunit pagkatapos na makipagkasunduan sa may-ari ng isang abandonadong kulungan, ay nahanap nito ang kanyang bagong tirahan. At habang lumipas ang panahon, si Lee ay nagsimulang magtayo ng malaking playhouse para sa kanyang anak kasama ang ilang safety net upang matutunan ni Kim na kontrolin ang kanyang kapangyarihan nang hindi nasasaktan. At ang problema, ang bata ay hindi pa naiintindihan kung ano ang sinasabi ng kanyang ina na nagpahirap sa kanyang pagsasanay.
At sa kabila nito hindi sumuko ang babae at matapos ng ilang buwan na trabaho nagawa nitong gawin restaurant ang kanilang tinutuluyan at nagpahintulot sa kanya muling buuin ang kanilang buhay. At mula sa araw na yon si Kim ay pinagbabawalan na maglaro sa labas at sa kadahilanan na ito ang bata ay nanunood ng telebisyon buong araw. At dahil sa kanyang mutant na kakayahan at sa pinapanood nito nagsimulang makita ng bata ang kanyang sarili bilang isang superhero at nagpa siya na ipakita ito sa lahat ng kanyang kaklase. At bilang resulta ang mga estudyante ay nagsimulang batiin ang kanilang kaklase na labis ang tuwa dahil napakita nito ang kanyang kakayahan at hindi alam na pinagmamasdan siya ng punong guro. At sa pagtatapos ng araw ang isa sa mag-aaral ay sinubukan na gawin ng talo ni Kim upang mapabilib ang kanyang mga kaibigan ngunit nadulas ito at lubhang nasugatan ang kanyang sarili. At sa kadahilanan na ito si Lee ay napilitan na humarap sa guro at humingi ng paumanhin para sa lahat ng nangyari sa binata. At nang napagtanto ni Kim na nagdudulot ito ng problema sa kanyang inalabis itong nalungkot at nagtungo sa bubong ng bahay upang umiyak ito sa gitna ng bagyo. Nang biglang naputol ang tali na nakasabit sa kanya dahilan upang liparin ng bata ng malakas na hangin. At sa kabila nito dumating si Lee sa eksena sa mga huling sandali at nagawang iligtas ang kanyang anak sa pamamagitan ng paghila sa tali ng buong lakas. At sa sumunod na araw ang lahat ng estudyante ay nagtungo sa paaralan ngunit nang mapansin nila na mahuhuli sila ang dalawang estudyante ay tumakbo ng mabilis patungo sa gate. At dahil napagtanto na sinubukan ng mga ito na huwag malate nagpa siya si Choi na payagan ng mga estudyante na pumasok sa paaralan at inihatid sila sa silid-aralan habang pinapanood sila ng guard. At sa kabilang bahagi ng bayan nagtungo si Frank sa isang lumang library at matapos na isara ang pinto ng lugar nagsimula nitong tanungin ang may-ari at nagtatanong kung siya ba si Bang Qiang. Mabilis na pagtanto ng matanda na siya ay nasa panganib at ginamit ang kanyang kapangyarihan na kuryente upang patayin ang mga ilaw sa silid. At pagkaraan ng ilang sandali kinuha nito ang isa sa mga battery mula sa kanyang radyo at nagpahintulot dito na lumipat ang sinag nito sa kanyang braso dahilan upang tumayo ang mga buhok nito. At dahil dito umatake si Bang sa kanyang kalaban at matapos itong patumbahin sinubukan nitong kunin ng hunter at kinuryente siya ng paulit-ulit. At upang ipagtanggol ang kanyang sarili ginamit ni Frank ang libro upang harangan ang mga discharge at inatake ang matanda na nabitawan ang kanyang baterya. At mabilis na gawa ng mutant na mabawi ang baterya at umatake ng suntok sa hunter na itinapon sa kisame. At bago tapusin ang kanyang kalaban kinuha ni Bang ang litrato mula sa kanyang lamesa at habang susunugin ito umatake ito kay Frank na hinawakan siya sa leeg. At habang sinusubukan siyang tapusin pinakawalan nito ang ilang electrical discharge sa kanyang kalaban na naging sanhi upang masira ang electrical panel sa silid at sa oras na tatapusin ito nagawa ni Frank na umatake pabalik sa matanda at matapos na ihagis ito tinapos niya ito gamit ang isang malakas na sipa na tumapos sa matanda. At matapos na patayin ng isa pa sa kanyang target pinag-aralan ng hunter ang nasunog na litrato at labis na nagulat nang malaman nito na ang matanda ay may anak. At sa kabila nito nagpa siya si Frank na umalis sa lugar sa lalong madaling panahon at matapos na sumakay sa kanyang trunk ay umalis ito. At sa paaralan napagtanto ni Jiang He na dahil sa pawis nito nang tumakbo ito kanina nang mabilis ay nagkaroon nito ng mabahong amoy at nagsimula itong mahiya. At sa mga sandaling yun si Bang na isa sa magugulo sa klase ay lumapit sa babae at inagaw nito ang kanyang school record. At sa paggawa nito napagtanto ng lalaki na ang kanyang kasama ay naka-enroll sa physical education class at nagtataka kung bakit ito nag-enroll doon. Mabilis na kinuha ni Lee ang atensyon ng binata at inutusan nito na bumalik sa kanyang pag-aaral. At sa panahon ng break nagtungo ang dalaga kay Kim at hiniling na humiram ng uniforme upang hindi mag-amoy mabaho hanggang sa matapos ang klase. At nang maglaon naglakad si Jiang patungo sa gym upang mag-workout at sinundan ni Bang at dahil napagtanto na may masamang mangyayari hinarap ni Lee si Bang na hinamon siya sa isang laban sa labas ng paaralan. At dahil nainis sa pag-uugali ng kanyang kaklase nagpa siya ang presidente ng klase na tanggapin ang hamon at sumunod sa binata at hindi alam na pinagmamasdan sila ng isa sa mga guro. At sa kalagitnaan ng kagubatan sinubukan ni Bang sumalakay sa lalaki na mabilis na iwasan ang mga suntok at pinatumba ang kanyang kalaban na labis ang galit. At sinusubukan na saktan nito kinuha nito ang bote na nasa lupa at sinubukan na umatake kay Lee na umatake ng malakas na suntok sa lalaki dahilan upang tumalsik ito sa puno. At sa mga sandaling yun lumalabas na ang binata ay isa din mutant at nang magtanong ang guro sa kinaroroonan ni Bang sinabi ng presidente ng klase na umalis ito ng maaga dahil masama ang pakiramdam nito. At ilang oras ang lumipas isang ulat tungkol sa pagkamatay ni Bang ang kumalat sa balita at si Lee ay mas lalong nag-alala sa panganib na papalapit sa kanyang anak.
At sa pagtatapos ng araw ang mga mag-aaral ay nagtungo sa isang mananahi upang bumili si Jiang ng kanyang bagong uniform at pagkatapos nito nagpa siya ang dalawa na kumain sa labas. At sa malayong lugar sinuri ni Frank ang litrato na nakolekta nito sa kanyang huling target at sa panahon ng kanyang pagsusuri nakatanggap ang hunter ng isa pang mensahe upang puntahan ang susunod na target. At sa gabi si Kim at Jiang ay nag-usap habang kumakain at nagpa siya din na umalis gayunpaman dahil sa nangyari sa umaga napilitan silang manatili sa paaralan ng ilang sandali at sinagawa ang isang paglilinis sa palikuran at napansin ang sugat na nagawa niya kay Jiang sa kinaumagahan. Si Jiang ay nakaramdam ng konsensya at nagsimula nitong alagaan ang kanyang kaibigan. At dahil may nararamdaman ito para sa babae sinubukan ni Kim na pigilan ang kanyang sarili upang hindi siya lumutang at inutusan ang kanyang kaibigan na umalis at sinabi na hindi pa ito tapos maglinis. Umalis ang dalaga ngunit kahit mag-isa ang binata ay hindi makontrol ang kanyang kapangyarihan dahilan upang magsimula itong lumutang sa paligid ng banyo. At sa umaga nagtanong ang guro sa kinaroroonan ni Bang dahil ang binata ay hindi pa bumabalik sa paaralan ngunit wala sa mga estudyante ang nakakaalam kung ano ang nangyari sa kanya at si Lee ay hindi komportable sa sitwasyon. At dahil dito isa pang araw sa paaralan ang nagtapos at sa kanyang pag-uwi si Kim ay pinagalitan ng kanyang ina na inutusan siyang huwag magpagabi sa daan. At sa pagpapatuloy nito sa kanyang investigasyon nagtungo si Frank sa paaralan at pinigilan ng guard na inutusan siyang alisin ang kanyang truck sa harapan ng gate. At dahil umiiwas sa atensyon sumunod si Frank at umalis ngunit ang matanda ay naghinala sa kanya at nagpa siya na gumawa ng tawag. At habang lumilipas ang araw nagsanay si Jiang kasama ang kanyang guro na tinuruan siya na paunlarin ang kanyang pisikal na kakayahan. At sa panahon ng pagsasanay si Lee ay nagsimulang pagmasdan sila at nakatingin sa dalaga dahil nagkakaroon ito ng pagtingin sa kanyang kaklase. At isang gabi nagpatuloy si Jiang sa pagsasanay bagamat nagawa nitong malampasan ang kanyang record na sugatan nito ang kanyang sarili at na-injury ang kanyang paa. At dahil nag-aalala ang presidente ng klase ay nagsimulang tumakbo patungo sa kanyang kaklase ngunit sa mga sandaling yun lumitaw si Kim dahilan upang umiwas ito na tulungan ang dalaga. At nang mapansin na nasaktan ang kanyang kaibigan ginamit ng binata ang kanyang kapangyarihan upang tumalon. At sa kabila ng pinsala nito sinabi ni Jiang na ayos lamang ito at nagpa siya na ipagpatuloy ang kanyang pagsasanay at nakatanggap ng tulong sa kanyang kaibigan. Sa pagiging malapit nila si Kim ay kinabahan at nagsimulang lumutang dahilan upang maitapon ito sa kabilang panig ng gym. At sa paniniwala na nasaktan ng binata nagmadali si Jiang upang tulungan siya at sinubukan na intindihin kung ano ang nasaksihan nito. At doon lumitaw ang janitor at hiniling sa kanila na umalis dahil oras na para maglinis ito sa lugar. At dahil nahiya sinabi ni Kim na ayos lamang ito at iniwan ang dalaga na labis nalilito at pagkatapos na magpaalam mabilis itong umalis. At ilang oras ang lumipas si Lee ay pumasok sa gym at tumingin sa board na ginagamit ni Jiang para magsanay. At dahil naiinis sa kanyang nakita tumalon ang binata at inatake ang pader na nagdulot ng isang malaking butas sa pader. At sa isang gabi ang dalawang estudyante ay kumain sa labas at napagtanto ni Jiang na nakalimutan nito ang kanyang sapatos sa gym. At nang marinig ito sinabi ni Kim na siya na ang bahala at kukunin ito habang tinatapos nito ang kanyang pagkain. Kaya naglakad ang binata patungo sa gym ngunit nang maalala nito ang kakaibang pag-uugali ng kanyang kaibigan sa mga nakaraang araw nagpa siya si Jiang na sundan siya upang malaman nito ang nangyayari. At sa pagpasok sa lugar nagsimulang sundan ng babae ang maputik na bakat na iniwan ni Kim at nagsimulang maalala nang makita nito si Kim na lumulutang. At dahil dito narating nito ang ikalawang palapag ngunit nang mapansin nito na nawala ang bakat ng mga paa nalito ito at nagpa siya na tawagin ito. At pagkatapos nilang magkita ulit nagtanong si Jiang kung bakit kakaiba ang kinikilos nito kapag malapit ito sa kanya. Ngunit pinaliwanag ni Kim na wala itong ginagawa at ito ay personal na gawain lamang niya. At sa mga sandaling yun nagsimulang halongkatin ni Kim ang kanyang bag at napansin ni Jiang na ang bandage ay matatanggal. Inayos ito ng dalaga at nag-iwan kay Kim na labis na hiya at dahil dito nagsimulang lumutang si Kim at na-stuck sa kisame. At sa kabila ng labis itong nagulat sinubukan ni Jiang na humanap ng paraan upang iligtas ito at upang maibaba ito tumalon ng dalaga sa binata at ginamit ang kanyang bigat upang bumagsak ito sa lupa. At pagkatapos binigay ni Jiang kay Kim ang bag na may kasamang pabigat at ngayon na nagawa nilang makontrol ang sitwasyon umalis ang dalawa nang hindi napapansin na pinagmamasdan sila ng guard. At sa bahay si Lee ay naghahanda ng pagkain at nang mapansin nito na ang kanyang anak ay dumating nagmadali ito at nakita nito na kasama si Jiang. At dahil napagtanto na ang binata ay may bagong kaibigan si Lee ay labis na masaya at matapos na ipakilala ang kanyang sarili hiniling nito kay Jiang na manatili saglit upang kumain sila ng magkasama.
At sa malayong lugar dumating si Frank sa isang salon at matapos na batiin ni Hong hiniling nito sa kanya bigyan siya ng gupit. At sa oras na ito inihayag ng Hunter na alam nito ang tunay na pagkakakilanlan ng babae at ang kanyang tunay na pangalan ay Naju. At nang marinig ito hindi nag-aksaya ng oras ang babae at inatake ang lalaki sa ulo gamit ang kanyang gunting at mabilis itong bumangon at pinatomba siya. At sa mga puntong ito lumalabas na si Frank ay may kakayahan na gumaling at matapos na tanggalin ang gunting sa kanyang ulo binaril ito ng ilang beses ni Naju na tumakas sa kawalan ng pag-asa. Pagkatapos ay tumakbo ito sa isang sikretong compartment at kinuha ang kanyang baril upang salakayin ang kanyang kalaban. At gamit ang kanyang kapangyarihan na X-ray vision nagawa nitong makita ang Hunter sa pader at sinamantala ang pagkakataon na tamaan siya ng ilang putok. At sinusubukan na pigilan ng kanyang kalaban tumakbo ang lalaki patungo sa kanya at ganap na winasak ang pader. Mabilis na nagulat si Frank ni Naju na nagtatago sa bubong ng gusali at nagpaputok ng ilang beses sa Hunter. At dahil napagtanto na wala sa kanyang mga atake ang tila tumatalab sa kanyang kalaban tumakas ang babae sa kusina kung saan kinuha nito ang kanyang precision na baril gamit ang kanyang kakayahan. Ang mutant ay bumaril sa paligid at nagsimula ng isang leak na tumakip sa buong lugar. At dahil dito nagawa ni Naju na itago ang kanyang sarili sa mga usok at tinamaan si Frank ng ilang beses habang lumalapit ito sa kanya. Sinubukan ni Naju kunin ang kanyang shotgun at sa kabila ng tinamaan ito ng ilang beses nagawa niya rin itong matamaan dahilan upang bumagsak ito sa isa sa mga istante. At dahil dito tumakbo ang babae patungo kay Frank at tinamaan niya ito ng isa pang beses at itinapon ng lalaki. At upang makabawi ito nagtago ang Hunter sa dulo ng bulwagan at nagpahintulot sa kanyang kapangyarihan na isara ang lahat ng kanyang sugat. At ngayon naganap na itong magaling tumayo ito at matapos na iwasan ang isa sa mga atake ni Naju tumakbo ito sa kanya at inatake siya ng napakalakas nitong sipa. At sa ilang sandali nagawa ni Frank na pigilan si Naju at upang palayain ang kanyang sarili at inatake niya ito gamit ang gunting. At sa lalong madaling panahon tinamaan ni Naju ang Hunter sa leeg na matapos tanggapin ang atake ay nagawang hawakan siya sa leeg at nagsimulang magtanong kung bakit lahat ng mutant ay tinatago ang kanilang mga anak. At sa kabila na malapit na itong mapatay tumanggi ang babae na sumagot at sinabi na ang lalaki ay isa lamang pangkaraniwang mutant na tatapusin ni Grionko sa sandaling magkita sila. Pagkatapos ay tinanggal ni Frank ang gunting sa kanyang leeg at tinapos si Naju at sinabi na kahit hindi ito sumagot sa kanya alam nito na dadalaw ang kanyang mga anak sa kanyang libing. At sa bahay kinausap ni Kim si Jang sa ikalawang palapag ngunit sa mga sandaling yun si Kim ay nagsimulang lumutang at na-stuck sa kisame ng kanyang silid at tinulungan siya ulit ng kanyang kaibigan. At ilang minuto ang lumipas si Jang ay umalis at nang mapansin nito na ang kanyang anak ay hindi sinamahan ng babae pauwi nagalit ang kanyang ina at inutusan nito na sundan ito sa lalong madaling panahon. Kaya nagtungo si Kim patungo sa dalaga at ginamit ang kanyang kapangyarihan upang tumalon sa daan at naabutan ng dalaga na masaya na sinamahan siya. At sa sumunod na umaga dumalo ang binata sa pagsasanay ng kanyang kaibigan na nagsinungaling sa paglipat nito ng paaralan dahil siya talaga ay pinatalsik matapos nitong makipag-away sa 17 na babae ng sabay-sabay dahil may kakayahan nito na hindi masaktan. Pinaliwanag ni Jang na sa dati niyang paaralan ng isa sa kanyang kaklase at palaging inaatake ng mga bully na pinapahiya ang babae sa kahit anong paraan at nagbabanta sa kanya. At isang araw nagpa siya ang dalaga na protektahan ng estudyante at harapin ang mga babae at hinamon sila sa isang laban. At dahil dito ang lahat ng mag-aaral ay nagtungo sa likod kung saan ang mga babae ay pinagtulungan si Jang. At sa kabila ng paulit-ulit na tinamaan ng dalaga ay hindi sumuko sa pakikipaglaban at nagawang labanan ang lahat ng lumalapit sa kanya. At matapos na matalo ang lahat ng miyembro ng grupo nagtungo ito sa pinuno na nagsimulang magbanta sa kanya gamit ang matalim na bagay. At dahil natatakot sinubukan ng babae na umatake sa kanya ngunit nang mapansin nito na hindi tumatalab ang mga ito kay Jang labis itong natakot at sumigaw para sa tulong. At sa mga sandaling yun lumitaw ang kasintahan ng babae at nang mapansin ang ginawa ni Jang inatake niya ito gamit ang kanyang baseball bat at nagsimulang hampasin ng paulit-ulit. At habang nasa lupa kinuha ni Jang ang isang bata mula sa putik at matapos na wasakin ng paa ng binata tumayo ito at ginamit ang bat upang tapusin siya. At bilang resulta ang dalaga ay pinatalsik sa paaralan at ang kanyang ama ay napilitan na magbayad ng malaking multa para dito. At sa malayong lugar si Jawan ay tinapos ang paghahatid nito ng pagkain at bago ito umalis nakita nito ang mga tao na nakapalibot sa parlor kung saan nakita ang patay na katawan. At sa kabila nito sinubukan ng lalaki na umalis ng gusali nang hindi nakakaakit ng atensyon at pinag-aralan ang pinangyarihan habang pinapanood ni Lee na patuloy nagre-record sa mga taong pinatay.
At sa national security ang assistant ni Mingyon ay sinabi na ang sitwasyon ay kontrolado dahil nagawa nilang mabura ang lahat ng post tungkol kay Nojo at pinadala ang katawan nito sa isa sa mga sementeryo ng lungsod. Nakiusap ang matanda sa babae na makipag-ugnayan sa punong guro ng paaralan dahil oras na para tukuyin nila ang taong may sala sa mga pagpatay. At sa libing ni Nojo nakilala ni Frank ang mutant na anak ni Nojo at matapos na marinig ang lahat ng mapagmahal na papuri labis na karamdam ng lungkot ang lalaki at sumuko na umatake sa kanila. At ilang oras ang lumipas dumating si Joe sa gusali ni Mingyong at sinabi na ang sitwasyon ay lumalala kaya kailangan nilang alisin ang anumang file na may kaugnayan sa mga mutant bago sila matuklasan ng populasyon. At sa mga puntong ito ang matanda ay sinuri ang mga tala ng mutant sa lugar at napag-alaman na si Grianko ay talagang si Joan na lalong nagiging iritado sa lahat ng nangyayari. At sa wakas iniwan ni Frank ang libing ni Nojo at hindi napansin na si Jong ay nasa kaparehong lugar at pinagmamasdan ang labi ng kanyang ama habang hawak ang electric na kapangyarihan sa kanyang kamay at planong gumanti sa mutant hunter. At sa paaralan inihayag ng guro na ang isang bagong estudyante ang sasali sa klase at nang tumingin ito sa bagong dalaga na pagtanto ni Jiang na ito ang kaparehong babae na iniligtas niya sa dating paaralan nila at doon nagtapos ang unang yugto ng series. Salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ito huwag kakalimutan mag-like at subscribe para sa mga susunod pa nating series recap.